Ako po kasi ay isang OFW. Ito po yung pamana ng Barangay Alimanguhan. Ito po yung pinakamaliit na pamana na nandito po sa bayan ng San Vicente. Ito po ay may sukat lang na 2,000 square meters. Ganun lang siya kaliit, pero ayon po doon sa farm manager, sobrang blessed sila kasi napaka-productive po ng kanilang area. So kung makita niyo po, ayan lang oh, yung pinagalingan natin kanina. Halos wala pang tanim lahat. Tapos may section dito, dyan, hanggang dun sa kabila. Pero sobrang daming products na na-harvest nila dito sa kanilang farm. So hindi po natin kailangan ng sobrang laki. Basta ma-manage natin, ma-arrange yung mga crops at matutukan. Kahit po 1,000 square meter yan, kahit kalahati lang po nito, malaki pa rin po yung pwede natin kitain kumpara sa sobrang laking farm na mahirap i-manage. So nagustuhan natin yung idea ni ma'am na simulan yung farm ng doon lang sa kakayahan niyang i-manage. Kaya 2,000 square meter lang yung inalat niya para maging pamana farm. Tara at ipapasyal tayo ng kanilang farm manager sa pinakamaliit na pamana farm dito sa bayan ng San Vicente, Palawan. Coming up. Hello po, kami po ang taga-pamana Alimanguhan, ang certified na organic sa PIS BOPA Association, Pamana San Vicente Organic Producer. Welcome po kayo sa Pamana. Ito po yung aming farm location. Sa ano po yan siya, malawa, pero maliit lang. Nasa 2,000 square meter lang po yung pina-certified ko. Ito po ay split production na yung palayan. Ano pangalan mo? Ako po si Cristina Hiraldo, ang farm manager ng Pamana Alimanguhan, owner na po. At member ko po si Sir Jomel Kasipong. 5 po kami dito, pero ito po ay nag-uwian na kasi seldising ko na po eh. Welcome po. Yan po yung farm layout namin. Kaya kung mapapansin nyo po yung mga nabisita natin na pamana dito sa San Vicente, may kanya-kanya silang mga design, ganun, tulad nito, may mga tunnel, kasi gusto nila i-showcase yung ganda ng kanilang mga garden. No? Meron silang mga design para sa mga turista, sa mga bibisita, mga gandang tignan. Ayan, tulad dito, itong simpleng tunnel na to, ngayon ko lang din napansin, may mga ampalaya pala. So yung mga ampalaya pala yung pinagapang nila dito. Ang ganda tignan, lalo na po pagka malalaki na at nakabitin dito yung mga bunga. Meron po kami ditong hanger flat. Naka-elevate po kasi ito kasi sa pagka mataas ang tubig, naaapawan ng tubig, kaya ito po ay namin, hanger. 5 hanger flat po ito. Ang production po namin dito is lettuce, mustasa, pichay. Yan po ang kanyang rotating na plant. Tapos gumagamit po kami ng mga concoction, yung organic na fertilizer. Ayan po. Inelevate ko to kasi matubig to pag umulan. Ayan, mayroon kami bagong tanim. Ito po yung namin. Nag-mulching din po kami kasi para sa pag ng damo. Ano pong makita dito? Yan. Okra, sitaw, bagong rotation po namin ng cropping. Kasi third cropping na po kami ngayon. Oo, tapos na yung malagnang. Papapunta na kami sa agri-trade, kaya kailangan mayroon na naman panabagong rotation ng crop. Yan, certified po yan. Actually, napakahirap po na magpa-certified sa BAPS as organic producer. Napakarami pong requirements, ang daming mga dapat i-consider para ma-certified ka. Pero itong farm nila, kahit 2,000 square meter lang ay na-certified na organic. So sa mga nakausap natin na farmer, ayon sa kanila, hindi po basta-basta pwedeng gumamit ng labhang kung hindi alam yung ginamit na abono doon sa palayan. Kasi
kung may chemical yon, may residue yung mga palay, hindi mo siya pwedeng gamitin as soil amendment sa iyong mga pananim. So hindi ka masa-certify. Kailangan organic din yung palayan. Or kung gusto mong gamitin yon, kailangan mo siyang pabulukin muna or i-carbonize rice bago mo siya magamit sa iyong mga tanim para pumasok ka dun sa certification ng BAPS. Mga nag-aalaga dito, yung section by block. Opo. Please dyan, baba. Yan, ito yung shed namin. Yan, dito rin kami nagmi-meeting sa aming kubo kapag may bisita. Ano namin pagka ano, kasi ito na anuhan to ng bagyong Tino. Kaya kailangan ng renovation. Oo nga po, halos lahat sira. Halos lahat. Receiving area. Yan lang po. Ito naman, ito yung block namin na ano, for bagong rotation din. Tapos yan yung, meron na kaming dirty kitchen, tapos stock room. Yung tubig namin dito galing sa barangay. Nakaano rin kasi. Nawasa po. Opo. Ayun, nasabi ni Kapitan na may sarili sila dito. Oo. Water source. Water source. Yan, may bago kaming tanim. Meron din po kaming facilities ng ano, yung vermiculture. Yan po yung culture. Mga ENP po. Oo. Para. Ito po CD matibay sa tagulan. Oh, summer po yan kasi 6 month rin yan. Ayan yung ano namin. Culture, 2 box lang. Ito ay para sa ano? Mga bulati. Ito sa Vermicast. Vermicast. Hindi pa namin Ano yung pinapakain niyo po sa bulati? yung mga ano lang, raw material, tapos ilalagay dyan bago hahanguin ulit. Opo. Ito pong daon sibuyas, galing sa buto o sa bulb? Sibuyas din po yan sa ano, sa bulb. Ay, hindi siya sa bulb, sa dahon niya po yan. Hindi yan naglalaman. Yung ano niya lang. Opo. Hindi siya galing sa seeds. Iba po yung sa seeds. Ito po, dahon sibuyas lang. Tapos yung mga sili namin, sili pinatubo. Yan. Kasi ang Labuyo block po. ko dito is parang ano lang, ABCD. Ganun, ABCD lang block. Maliit lang po kasi. Tapos yung yung ano, nursery namin, ito na, nasira ng bagyo, renovate din. Yan po, bagong ano namin, mulching. Yan. Tapos ito, hanggang dito lang po siya sa edible area. Tapos ina-side namin yung ano. Edible landscape. Opo. Landscape. Kasi ang mga MRF namin dyan lang din. Edible area. Maliit lang po yung area ng Pamana Alimangan. Pero ayan po, na-certified ngayon. Taon. Gulay, ano po marami, yung palayan. Yung malaki. Yung palayan po, synthetic po yan, hindi po yan ano, organic. Organic. Split Pero sa production. Opo. Sa ganito kaliit lang, kumusta naman po yung kinikita Yung ano po, yung tatanim? Maganda naman po yung ano namin, kahit maliit, malaki ang income. Tapos nasusuportahan din yung mga tao. Tapos meron naman po silang binibigay na seeds galing sa government. Tapos nagbabalik binhi po kami sa aming. Paano po yung balik binhi? Pagka naibigay na nila yung seeds, ibabalik binhi namin pag may bunga. Siseparate ka ng pinakamaganda tapos ibabalik. Saka Saving po, saving sa seeds. LGU po. Opo. Ganun po yung process. Tapos lahat naman po ng mga material, yung pinapakain nga sa Bermi, dito rin po kinukuha yung fertilizer, tapos kunting ano na lang po. Dito rin po sa garden talaga lahat. May Opo. livestock po dito. Wala pa po kaming livestock. Ang livestock po namin is Pamana Agutaya. Meron. Doon po yung goat. Yun po ang na-certified kay Katcho. Pasyalan nyo po yun, yung Pamana Agutaya. Meron po siyang crops and animal, pero goat po yun siya. Goat farming. Tapos po yung produkto mo, saan po dinadala? Sa ngayon Nilalabas po, ang nila? produkto po namin,
binibigay sa community, tapos doon sa San Vicente, tapos sa mga hotel and restaurant, dinadala po yun. Tapos online na rin po yung Binibenta. benta kasi organic, kailangan direct sa consumer. Opo. Tapos nagpipiding program rin po kami sa elementary, kung sino po ang nangangailangan ng tulong ng gulay. Libre niyo pong binibigay. Opo. Wow. Kailangan namin ng pinakamalaking volume, ganun, Opo. para maano. Pero sa ngayon taon po, malaki naman po, nasuportahan naman po talaga yung yung Malagnang Fest. Festival. Oh, sobra-sobra ang gulay, kagaya nung Baragadan Fest, sobra-sobra ang gulay. Ang ano lang nun po, yung market, mababa yung presyo. Presyo. Kasi ngayon natutuwa po kami kasi medyo mataas na, organic na. Opo. Medyo Certified na. kakaiba na po yung presyo. Opo. Kailangan Yung po mga talaga. consumer na rin ng Oo. organic. Maganda po talaga yung masarap mabuhay na natural. Opo. Tapos kumain ka ng walang Chemical. chemical. Yun po, sa talagang pure na parang honey, pure gold. Walang Ayan po, nasusustentuhan naman po yung sa barangay. Yung lang po, yung presyo ang Sana po magkaroon kami ng store para sa Organic. organic. Yun po yung namin ngayong year. Kasi tapos papunta na po kami sa accredit, audit, gano'n. Panibagong po. Pwede niyo po ikwento saglit kung ano po yung pamana na programa ng LG? Yung pamana po, nagsimula po ito sa COVID. Suporta sa pagkain. Opo. Matulungan ang mga mamayan. Diba, no? Isa po kasi ako sa na-COVID. Pangarap ko po talaga na magkaroon ng farm na organic. Yung talagang natural ang kinakain. Kasi for na lang natin, good health. Diba? Yun po ang namin. Ang team kasi ng pamana is pag-unlad ng may malasakit sa nayon. Yun po yung project na ibinigay sa amin ni Gob. Maraming salamat po sa kay Gob Ami. At ngayon ay sinusuportahan na kami ng LGU na matulungan at ma-establish pa yung bawat pamana, sa tourism, ang mga produkto po ba. At ma-consume talaga na magkaroon dito ng yung kagaya ng sa South na talipapa or bagsakan. Meron na rin po ngayon sa Kadiwa. Yan po. Baka ngayon taon po makakapag-support kami sa Kadiwa. At sa mga yun ngang magkaroon ng store sa bayan para sa organic. Sa organic talaga is okay. So maganda dito sa programa ng pamana, may support sila sa LGU, meron silang mga allowance na natatanggap. Kaya maliban po dito sa benta ng kanilang mga produkto, nasusuportahan sila financially. So parang alalay dun sa kanilang livelihood habang nagtatanim. Ang pamana naman po ng Alimanguan, nag-establish nung December 14. Tapos in-engage sa LGU. Ayan po, mag-4 na taon na po kami. Ito ay maliit lang na ipinmana sa akin ng aking magulang. Pamana talaga. Oo, ngayon, yan, hanggang ngayon, na po siya, yung established na certified organic. Salamat po talaga sa tulong ng ng LGU at saka kay Gob. Paano po na bago yung buhay niyo po dahil sa programa? Ako po kasi ay isang OFW. Umuwi pa ako na COVID ako. Nagsimula po ako talaga na magkain ng fresh na gulay para sa recovery. At yung kailangan gusto kong malaya ka na mag-natural na pamumuhay. Siyempre masarap talaga na mag-retire. Yan po, malaki po talaga ang tulong kahit sa mga kasamahan ko. Andito na po sila na
parang nasa sarili ka lang rin. Nagtatanim, andyan din po yung kakainin mo is natural. Hindi ka natatakot na may chemical. Ayan po. Nasa puso na nila yung pagtatanim. Engaged na talaga. At saka patuloy na pinapalawak po yung organic kong pagsasaka sa natural na pamamaraan para rin sa kalusugan natin, di ba? Yan sa lahat po. So sana sa mga na-feature namin na pamana, magkaroon po kayo ng idea at inspiration para simulan din sa inyong lugar yung pag-develop ng mga bakanting lote para maging isang organic farm, para magbigay din po ng kabuhayan sa inyo at makaproduce ng mga pagkaing ligtas para sa komunidad.